Kati Binag, may panibago na namang papangalanan at may panibagong pasabog na naman. Marcoleta, isiniwalat ang maitim na plano ng Quadcom. Benny Abante, tinabla na naman. Kasama niya rito si Castro. At talagang may lumabas na naman na panibagong issue mapatungkol kay Benny Abante. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. Siyempre pinakapogi. Sorry na. So ito nga pag-usapan natin to Ito may ibubulgar na panibagong pasabog itong si Ma'am Kati Binag. Naku po, kabahan na ang mga kadapat kabahan. Dahil kapag si Ma'am Kati Binag naglabas ng isang pasabog, talagang yari kayo dyan. Hindi ko lang alam kung involved ito sa pulburon. Hindi ko alam kung involved ito sa Quadcom. Hindi ko alam kung ito ba ay isa sa mga crocodile. Hindi ko alam kung isa ba to sa mga congressman or sa mga senator. At hindi ko rin alam kung ano ang tinutukoy nito ni Ma'am Kati Binag. Basta alam ko malaking pasabog to. Nagko-control daw, papangalanan na. Naku po. Nga pala, bawal ko na nga pala gamitin yun. At etong Marcoleta. Ito pa isa sa mga karapat dapat iboto ng taong bayan. Marcoleta, sinupalpal si Kong Luistro. Abogado ka, pero di mo alam ang batas. Ang sakit nun masakit yun. At eto, matapos piliting papasukin ng ICC, Abante at Castro tinabla na. Nako po, at eto may panibagong issue dito. Grabe pala, ganito pala ang ugali at ganito pala ang estado ng buhay ni Benny Abante the Bishop. Gago! Kung matatandaan nyo nung nakaraan ay si Benny Abante, nagsalita siya na sinisira daw ang kanyang puri ng yung kanyang magandang ewan ko, may maganda ba? Kanyang pagiging pastor, pagiging magandang imahe di umano. Ang magandang imahe niya daw sa kanilang relihiyon o sa mata ng taong bayan, sinisira daw siya. At isa nga daw dun yung mga troll army ng Duterte daw. At isa daw ang mga Duterte vloggers, kasama na kami dun. Gago! Uy, sorry, napindot ko na naman. Sinisira daw, alam niyo dun sa nakaraang hearing nung binungad niya, sinisira daw yung kanyang imahe. Oo, ewan ko sa'yo. Ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Unahin natin ang pasabog na mangyayari or gagawin ni Miss, Miss, basta yun na yun. Ma'am Kati Binag. Ano kaya yun, Ano na naman kaya ito? Malaking pasabog to, Iba to talaga si Ma'am Kati Binag. Pag ito nagpasabog, talagang wasak, So, ito na, makikita na natin. Ito. Yan, Yan, Kati Binag. Yan ang kanyang Facebook account na merong react na 3.5K. At merong 235 comment. Sabi niya rito, sa kanyang post na hindi ko mapindot, sa nagko-control ng mga post, sharing, and likes namin na mga anti-admin sa social media, good luck sa inyo. Dahil malapit na kayong pangalanan. Grabe to, katakot to, Alam mo, pag isang Kati Binag nagsalita ng ganyan, yung parang halimbawa si Ma'am Kati Binag may dating naging kaaway mo siya o magiging kaaway mo siya. Tapos may nalalaman siya sa iyo na sikreto mo, naku, matakot ka na. Talagang kabahan ka na.
Dahil pag si Ma'am Cathy Binag naglabas ng ano, yari ka talaga. So eto na nga ano, at eto nga ay bibigyan natin to ng ano, hula o kung sino ba tong tinutukoy ni Ma'am Cathy Binag. Oh, at dito nag-comment si Charlie J. Guevara na walang iba kundi ako yan. Chismoso. At nandito nga na, sabi ko nga dito, pangalanan mo nga ma'am, susundan ko. Sino itong nag-like? Yan o. So dito maraming mga, ano dito, mga hula nila kung sino ba itong mga sinasabi ni Ma'am Cathy Binag, no? At alam nyo, usong-uso ngayon, yung mga pag-report. Tulad niya, mga post nila, yan, katulad niya, ni Ma'am Doc Lorraine Badoy. Laging nare-report FB niyan. Oo, kasi sa mga post niya. Oo. So dito sabi ni Kat Sanchez, walang freedom of speech, walang freedom of information. Gusto lang praises yung mabango sila. Pero ba't kasi English? So madaling salita ay gusto lang laging mabango ang admin. Ayaw nilang nasisita sila. Oo. So, tingnan natin kung may mga... Uy, sino to? Ano yan? Ano yan? Hindi yan yun ng mga ano dyan. Sila Senator Bongo yun. Mga siraulo naman kayo. Totoo yan, Miss Cathy Binag. Minsan kontrolado talaga nila ang FB. Ayaw nilang harapin ng katotohanan. So, dito sa post ni Ma'am Cathy Binag na to, medyo... Ano tayo dito, no? Magbibigay tayo ng hula. Pwedeng ang nagko-control ng mainstream media ngayon, lalo na sa Facebook, pag against ka sa admin, pag against ka sa administrasyon, pwedeng si Tamba, pwede rin si Ma'am Shitars. Kasi biruin nyo, yung mga vlogger nga eh. Ilan yung mga vlogger sa Tansu vlogger na may mga health condition. Yun nga, binabayaran nila buwan-buwan eh. Magkano bayad nila? Yan pa kaya? Yan napakadali niya. Kasi ito unang-una, alalahanin nyo, si PRRD ay social media talaga halos ang talagang nagpaputok ng pangalan at saka nagpapanalo kay PRRD. So takot sila sa ganun eh. Kaya nga todo sila alam niyo yun, yung paepal, todo sila papansin sa social media kasi iniisip nila na kaya silang papalalunin ng social media. Kaso pag nakikita sila sa social media, parang gusto na nga, ayaw na mag-Facebook ng tao eh. Gago! Ngayon dito, totoo naman tong sinasabi ni Ma'am Cathy Binag na na kinokontrol talaga at aminado tayo. Ikaw, subukan mo. Mag-post ka ng against sa administrasyon. Mag-post ka against sa against sa gobyerno. Tingnan mo, bukas sa makalawa, wala na yan. Lalo't marami ang followers mo. Si Ma'am Cathy Binag kilala ito, no? Kilala ito at talagang talagang masasabi mong 77k followers, 'di ba? Zero following pa siya. Baka Ma'am Cathy Binag, baka gusto mo kong i-follow. Hindi yan. Marami siyang maraming alam nyo, normal to, talagang ginagawa palagi to. Ginagawa lagi to ng administrasyon kung sino man yung nagko-control dyan, no, sa admin para kontrolin yung mga posts, lalo't against sa kanila. Kita nyo, lagi kapag may ginawang kabutihan yung mga yung Office of the Vice President, minsan nga nawawala nga bigla yun eh. Nawawala bigla yung mga post na yun. Tapos nangyayari yung sa kanila. Ganun kalupit. Samantalang mapunta naman tayo dito sa sinabi ni Kong Marcoleta. Isa rin to sa gustong-gusto kong manalo eh. Sana makapasok to, no, sa Senado. Ito yung mga kailangan natin. So dito na nga sinabi niya, Marcoleta, sinupalpal si Kong Luistro, abogado ka pero di mo alam ang batas. Ang galing, no? Minsan nga nakakapagtaka eh.
Yung mga ibang mga congressman na graduate ng or may pinag-aralan bilang attorney, kadalasan sila pa yung hindi nila alam ang batas. Sinisira nila yung batas nang dahil lang sa pera. Hindi ko naman sinasabing binayaran si Kong Luistro, pero may mga ganyan na mga attorney. At hindi ko rin po nila lahat. Hindi ko nila lahat. May mga matitinong attorney at merong hindi rin. At baka mapabilang na doon si Luistro. So ito, panoorin po natin. At syempre, bago natin po pala ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakisama na rin po yung join button at super thanks dyan. Baka naman. So ito, panoorin natin. Dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Dating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, ano pangalan, Luistro? Opo. Oh. Congresswoman Luistro. Abogado. Tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit, testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila resource person. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. At yun naman ang totoo. Hindi, eto naman nakita ba kayo ng mga resource person or mga witnesses na ka-close ng Duterte? Or sinasabing hindi galit sa mga Duterte? Halos lahat yan, galit yan Si Garma, galit sa Duterte yan. Si Trillanes, lalo na yan. Parang garapata yan Parang anino yan Anino na sunod ng sunod sa mga Duterte. Obsessed nga Si De Lima, galit sa Duterte yan. Si Espinosa, yung drug lord, galit sa Duterte yan. Dahil panahon ng Duterte siya nakulong. At lahat nga halos lahat ng mga kinukuha nilang witnesses or resource person ay mga galit sa mga Duterte. So sa madaling salita, doon mga mapapatunayan at doon natin nakikita na talagang set up nga lahat tong nangyayaring hearing na to. Kaya tama dito si Marcoleta. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit ng isang Las Canas kang Opo, Las Canas tsaka si Matubato. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Bago mo magamit yun. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. Ang tanong, ginawa ba nila Trillanes yun? At bakit hinayaan ni Luistro yun? Bakit hinayaan ng Congress yun? Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Congresswoman Luistro. Tama nga yung sa kasabihan na ang batas ay para lang sa mayaman. At nakanta pa nga yan sa kanta ni Bamboo, no? Ang batas ay para lang sa mayaman. Dito natin na pagtatanto talaga halos ngayon yun.
na ang batas talaga ay para lang sa mayaman. Tingnan mo, yung administrasyon, wala silang pakialam sa batas. Labagin man nila ang batas, hindi man nila sundin ang batas, alam nila na kayang-kaya nilang kontrol yan dahil sa kapangyarihan at kayamanan nila. Biruin mo, yung tigpagpatubad ng batas nabubulag dahil sa pera. Kaya nga batas ay para lang sa mayaman. Abogada siya. Oo. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag Ipalagay na natin. Oo. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Oo. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-o-object na kagad dun eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see Tama. the original copy or the certified true copy. Aabutin ka ng sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun. Ibig sabihin kung Marcoleta hindi tunay na abogado si Congressman Luistro. Kasi paulit-ulit sinabi ni Kung kung tunay kang abogado, dapat alam mo yan. So ibig sabihin baka nga hindi tunay, no? Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, Hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po Oo. Right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala. Walang Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan ko. Wala. Bali, wala. Paano ginamit mo ko kay Garma? Oo. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination. Cross-examine. Yes po. Oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit, testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi tama yun eh. Ang nangyayari kasi ngayon, basta galit ka lang sa Duterte, pwede ka na, witness ka na. O ganito, galit ka ba sa Duterte? Witness na. Wala nang tinatawag na pag-aaral or examination. Wow, English yung putang na. Pa-English tuloy ako eh. Kasi dapat gano'n naman talaga at nasa batas, nasa ano rin yung bilang, yung katulad yan, mga abogado sila, di ba? So, aalamin muna nila yun ng maigi bago nila isasalang yun sa hearing. Bago nila ano yun, kasi ibang usapan pag nasa hearing eh. Pag nasa hearing na, sinasabi na salang-sala ka na. So sa madaling salita, napag-aralan na nila na eto, mukhang hindi to nagsisinungaling, mukhang hindi to gawa-gawang kwento lang. May sapat siyang ebidensya. Kaso wala, hindi ganun yung nangyari. Nangyari kasi, katulad ni Trillanes, Trillanes, galit ka sa Duterte, salang ka. O De Lima, galit ka sa Duterte, sumalang ka. O Garma, galit ka sa Duterte, ito 10 million, sumalang ka. So, sabi ko tuloy yung ganun. Nadudulas tuloy ako eh. Kaya nga wala na sa Pinas eh. Diba? Ganun yung ginagawa ngayon at napakalaking totoo itong sinasabi ni Kong Marcoleta. Merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Opo. O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo?
Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntary. Na voluntaryo. Oo. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. no? Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Tama naman yun. Talagang ang galing talaga nito ni Congressman Marcoleta. Hindi, promise totoo itong sinasabi niya. Kasi una-una, galit ka eh. Kapag galit kasi ang ibang tao, ang mga tao, pag galit sa isang tao, lahat ng gagawin mo at talagang, alam mo yun, nandun na sa utak mo na pababagsakin ko to. Sisiraan ko to. Ganun eh, ganun yung nangyayari. So, kaya nga sinasabi ni Kong Marcoleta na, paano mo na gawa yun, yung salaysay mo na yun? Paano mo kami mapapaniwala? Eh, nakakulong ka. Iniipit ka. So sa madaling salita, hindi lang dinaretso ni Kong Marcoleta na sa talagang kaya niya lang nagawa yun. Una, dalawa lang yan. Galit ka sa Duterte at binayaran ka. Na ganun yun. Obvious naman, wala nang nga sa Pinas eh. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground, hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Oo. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? Tama. At pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Hindi yan ang tingin na gusto mo. Kung ikaw ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang, wala ka pa kakilalang abogado. Meron po. May pinagtitiwala, meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Tama. Tama nga naman. Ba't hindi yung kinuha mo? Ba't yung binigay sa'yo, yun ang kinuha mo? Eh makamamaya, wala kang tiwala dun. Ilaglag ka dun. Di lari ka. Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo doon sa wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Hindi, tsaka para din sa akin, hindi na rin din kailangan pa at hindi na talaga kailangan ni Pangulong Duterte na magkaroon pa siya ng abogado doon sa hearing na yon. So although nandun naman sila Panelo, yung iba pang mga abogado, pero yung mismong abogado niya na turo sa kanya doon sa hearing na yun ay hindi na kasi talaga kailangan. Una, bukod sa abogado na si PRRD, si dating Pangulong Duterte, talagang malawak ang kaalaman yan. Kaya nga paulit-ulit yung sinasabi na paano nyo nasasabi yan na hindi nyo naman naranasan or hindi nyo naman nagawa or hindi nyo naman napagdaanan yung napagdaanan ko. Diba? Doon, basag sila doon eh. Katulad yung sinabi niya kay Hontiveros, diba? Paano mo masasabing ganyan eh? Hindi ka naman nakaranas na humawak ng isang bansa. Hindi mo naman naranasan na maging attorney. Hindi mo naman naranasan na maging mayor, maging congressman. So ngayon, huhusgahan mo ko ng ganyan-ganyan. Diba? Ganun yun eh. Kaya para sa akin, hindi na rin kailangan na abogado ni PRRD. Pero paano po yung appearance? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Sapagkat ito'y hindi korte, kagaya ng sinasabi natin. Yung pa isa yun, bakit maghaharap ng abogado or bakit magpe-presenta ng abogado si PRRD? Hindi naman korte yun. House of Representative yun. Nagugulat nga tayo, nagiging korte na. Baka magulat tayo sa bukas, sa makalawa, yung House of Representative, yan na pala yung bagong korte sa Pilipinas. Si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process niya? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo.
Tama. Paano niya ikukumpronts yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya ikukumpronts yung nag-appear doon sa Suma? Sierto ata ang pangalan. Opo, yun. Kunwesto niya yung Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat doon eh. Kaya nga kung Marcoleta, kaya nga tinanggal ka doon kasi alam nilang isa ka rin sa malaking tinik sa lalamunan nila. Kaya nga tinanggal ka nila sa committee. Diba? Kaya siniga-siga ka ni Paduano. Malamang si Paduano yan talaga yung papel niya dyan. Maniga, tigas pa nga, gano'n. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luistro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Tama. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling sa talaga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kangaroo pa. Ano daw, kangaroo? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po. Kangaroo court. Ayop na korte ngayon eh, no? Kangaroo court. Kaya ang tawag po dito, Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh. Ayun. Kaya para nung question. Talagang kitang-kita naman na talaga eh. Noon pa man sa iba pa lang Biruin mo nagkakaroon sila ng mga resource person na hindi nila iniimbestigahan. Hindi nila inaalam kung totoo ba yung sinasabi ng resource person. Pero hindi na tayo rin din dapat na umasa sa ganun dahil alam naman na natin simulat sa poll na talagang ito ay set up na talaga para dikdikin ng mga Duterte, para durugin or walang yain ng mga Duterte. Kasi kung malinis ang intention nila, unat-unat na pag-usapan nitong hearing na to, dapat doon pa lang dumaan na sila sa tamang proseso. Kaso kung sinimulan ng pangit na proseso nung una, maaasa pa ba tayo na magkakaroon ng tamang proseso hanggang huli? O diba, hindi na mangyayari yun. Sunin ng dating Pangulo, yung asyerto. Sabi ni dating po, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? So, dapat nga rin humaharap yung mga si asyerto, si Garma. Marami pa yung mga hindi humarap. Ewan ko ba't hindi, naging naging display lang. May paiyak-iyak pa sila sa mga hearing tapos naging display lang sila dun. So dito naman tayo mapunta sa isang issue mabatungkol na matapos ipilit na papasukin ng ICC. Solgen Guevara tinabla si Abante at Castro. Ano to? Ano itong nakalagay sa dulo? Maglubay kayo. Anong maglubay? Anong maglubay? Panoorin natin. Tunay nga raw ang kasabihan na mas maingay talaga ang lata kapag walang laman. Halos lumubog nga raw sa kahihiyan ang congressman na si Benny Abante nang sagutin siya ng harapan ng Solicitor General na si Bernardo Guevara matapos ipilit ng mambabatas na dapat raw ay panugutin sa batas ang mga di umano'y nagkasala pagdating sa human rights violation noong panahon ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa patuloy na investigasyon patungkol sa illegal na extrajudicial killing. Wait lang Tama ba yung rinig ko? Ulitin ko pa. Isa pa, parang nabibingi ako Tunay nga raw ang kasabihan na mas maingay talaga ang lata kapag walang laman. Halos lumubog nga raw sa kahihiyan ang congressman na si Benny Abante nang sagutin siya ng harapan ng Solicitor General na si Bernardo Guevara matapos ipilit ng mambabatas na dapat raw ay panugutin sa batas ang mga di umano'y nagkasala pagdating sa human rights violation noong panahon ng dating Pangulong si Rodrigo. Okay, dapat sabi ni Abante, dapat daw panagutin
sa batas ang mga nagkasala, lalong-lalo na sa human rights violation or sa human rights, ganun na nga. Ang tanong kasi dito, Congressman Benny Abante, unang-una, yung kasama nyo, puro convicted. Hindi naman lahat, hindi lahat ha. Unang-una, siguro mas maganda sigurong sabihin mo muna yan kay Franz Castro bago mo sabihin yan sa mga Duterte. At bago mo din sana sabihin yan sa mga Duterte, sabihin mo rin sana yan. Umarap ka sa salamin mo na nagkasala din ako. Di umano ha. Kung totoo man yung balita na merong kang kasong child abuse at 189 million PDAP scam. Kung totoo man ho yun ha, di sana humarap ka sa salamin mo na dapat managot ako sa batas. Dahil sa nagawa ko. Bakit? Yung kay Castro, hindi ba kasama sa human rights yun? Hindi ba pag pag mawalang ya sa karapatan ng pangtao? Una-una, child abuser si Castro at convicted siya. Napatawan siya ng napatawan siya ng talagang naging convicted siya. Hindi gawa-gawang kwento yun dahil totoo yun. At may video pa, may ebidensya doon na nahuli sila ni sino ba yung kasama niya mukhang palito? Yung puti yung buhok, nakalimutan ko. Yung isang pirma na lang ng bulate, mamamaalam na din, sorry. Nakalimutan ko sino yun eh. Basta yun, may kasama yan, no? So nakakita sila na magre-recruit sila ng mga bata na dadalhin sa bukid at training para maging NPA yata. Ganun. So eto pala, speaking of Franz Castro Lipad, hindi nyo napapansin. Kasi nung mga una, nung mga unang pagkakataon, kine-question pa ho ng mga Makabayan Black or ng grupo ni Franz Castro or grupo ng mga NPA etong gobyerno. May mga may mga tirada sila na talagang alam mo yun, talagang iniipit din nila ang gobyerno, binabanata nila. Ngayon, hindi nyo ba napapansin na halos tikom na yung bibig nila sa mga kapalpakan na ginagawa ng gobyerno? Hindi nyo napansin yun? Tapos, nung binabanata nila ang government, ang admin, ang administrasyon, biglang nagkaroon ng balita na itong si Franz Castro ay convicted na. So sa madaling salita, ginawang convicted si Franz Castro at ang kapalit na para hindi siya makulong ay kalabanin ng mga Duterte. Yun naman talaga lumalabas ngayon. So maaaring pwede rin nangyayari yan sa ibang mga congressman na may mga kaso ring nakatago dyan. Yung iba pa nga dyan, nasa PDEA list daw. Sabi nila di umano. O katulad lang nito, halimbawa, si Benny Abante, na dating na may kaso po daw, di umano. Wala pa po itong 100% na katotohanan na involved daw ito sa 189 million PDAP scam. At may kaso din po itong rape. May kasong child abuser or child abuse. So, di umano, yun yung mga sinasabi nila. Pero lalabas at lalabas naman yan pag natapos na yung termino ni Marcos eh. Kung sakali mang meron, lalabas at lalabas yan. So yun isipin nyo maigi, lahat ng mga so ang ginawa siguro sa kanila, inipit sila ng inipit at tinakot or baka sinasabihan sila na, walang yain mong Duterte kasi pag hindi mo winalang yung mga Duterte at kinampihan mo yung mga yan, etong mga nakatago mong kaso ilalabas namin. Pwede mangyari yun. Kaya ikaw, Benny Abante, hindi naman ako totaling galit sa'yo. Tutusin, nanonood din ako dun sa mga payo mo sa yung salaysay mo ng kautusan ng Panginoon Diyos. Kaso, ang problema kasi dun sa sinasabi mo, doon sa binabasa mo na utos ng Diyos, wala namang problema doon eh. Ang problema doon, ikaw mismo kasi hindi mo ma-adapt sa sarili mo. Kasi bago ka sana magpayo sa ibang tao, dapat ina-adapt at nakikita rin sa sarili mo. Ngayon, sasabihin mo na kailangan panagutin. Matapos kung ang pinaglalaban nyo human rights,
ay kailangan panagutin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siguro mas unahin yung mga kasamahan nyo dyan na may mga kaso din dyan sa Congress. Bakit tikom ang bibig nyo? So sa madaling salita, may kinikilingan kayo. Duterte sa patuloy na investigasyon patungkol sa illegal na extrajudicial killing. Sa nangyaring Congress hearing, pinatunayan ni Solicitor General Guevara na ang lahat ng akusasyon ng ilang mga mambabatas ay base lamang sa one-sided story. Saka ito ang hilig niya talaga manduro, no? Ang hilig nila manduro, di nila alam kabastusan yun. Doon pa lang sinasabi nyo lagi na respetuhin ng Congress. Paano namin re-respetuhin? Hindi naman namin nakikita sa inyo. Diba? Ganun lang yun Ito, mapunta tayo sa isang topic kay Abante, no? Ito, alamin, saan kaya galing ang mga pinambibili ni Pastor Abante ng mga sobrang mahal na sasakyan? Patay ka na naman dito. Ito, nagre-reaction video lang ako rito Panoorin natin. Natin na itong sikan ang Mrs. A. Abante. For 2 years of being with Wait lang medyo mahina siguro yung volume ng vlogger. Ako na lang magbabasa. So ito yung una. Ito yung grabe katulad ng sasakyan ni PRRD. Idol mo pa si PRRD idol pala So ito ay nagkakahalaga. Ito kasi ito pa yung sasakyan na bulletproof. Ito pa ay grabe Papapasana all ka na lang talaga Meron dito Eto, ay grabe ano to, Lamborghini. Sana all may Lamborghini. Eto doon na nanggagaling sa mga taxpayers ay tama at naaayon sa mandato na ibinigay sa office ng pangalawang Pangulo. Gusto ko rin i-air ang warning na ito muli. Pag hindi pa sila nagpunta sa panglimang pagkakataon, ako na po ang magmo-motion to issue a contempt order on them. Naku po, puro ka content. Ito kasi ito yung basic salary expense account. Ito 2029. Basta panoorin natin. Basic salary 1.7. 1.7 lang. 1.7 million lang sa isang taon. Grabe basic salary 1.7 million. Parang kalokohan to Ang sinasahod mo pero nakaka-afford ka ng mga bilyon. Ito ito maigi basahin natin Basic salary ito kay Benny Abante to 2019. Expense account 1.7 million. Isang taon to hindi ito buwan So kung iisipin nyo sa 1.7 million, paano na-afford kung totoong man yung mga kayamanan ni Benny Abante? Na umaabot yung relo niya lang nasa 2.5 million, yung Blue Submarine. Yung sasakyan na nga lang bulletproof 18 million yun. Ano pa to? Ano to? Consultabated local travel. Kalahating milyon. Bali sa total ng expense account ni Benny Abante ay nagkakahalaga ng 12.6675.8.42 million. So sa madaling salita, sa mga ganitong bagay, sa mga ganitong ni Benny Abante ay hindi niya ma-afford na bilhin yung mga nakikita nating kagamitan niya ngayon. So sa madaling salita, saan nanggagaling yun? Alangan naman nasabihin, sino ba namang tao na magbibigay sa iyo ng 18 million na bulletproof na sasakyan? Ano pwedeng regalo yan? Sinong tao na magbibigay sa iyo ng Lamborghini? O sinong tao sa Pilipinas? O sinong tao magbibigay sa iyo ng ganitong mga sasakyan, ng ganyan, o ng ganyang ng motor? Ultimo ng bike siguro ngayon, hindi ka mabigyan Gago! Sino magre-regalo sa inyo? Ayun yung pinakatanong dyan Kaya nga, sa lahat ng pinagsasabi ni Benny Abante mapatungkol sa mga Duterte, pinagtatawanan siya ng taong bayan dahil yung sinasabi niyang kurap, mamamatay tao, mga Duterte, nakikita sa kanya yung pagiging kurap. Ewan ko lang sa mamatay tao kung may na ganun na ba si Benny. Siyempre, bishop yan, baka wala naman. Tsaka baka hindi kaya ng bitukan niya yun. So yan lang
Kaya nga, bago sana tayo katulad sa mga congressman, bago kayo magsalita about sa Duterte, isipin nyo muna kung nakikita ba na kung dapat ba namin kayo paniwalaan. Ang hirap kasi nun kada katulad nung hearing, nagmisa siya dun sa loob ng House of Representatives. Diba? Nagmisa siya sa hearing. So doon, okay naman yung ginawa niya. So may sinasabi siya dong mga salaysay ng Panginoon Diyos ayon sa paniniwala niya. So doon, nire-respeto natin yun. Pero ang tanong dyan, paano namin paniniwalaan yung sinasabi mo na di umano ay kautusan ng Panginoon Diyos, hindi nga namin nakikita sa'yo. Dapat kasi makikita mo sa isang tao yan no? Makikita mo sa isang tao yan na katulad niya, katulad lang ni Pastor Apollo. Lahat ng sinasabi ni Pastor Apollo, nakikita namin sa pagkatao niya. At nakikita namin hindi lang sa pagkatao niya, kundi pati sa mga tao niya. Yung attitude, yung ugali ng yung pakikisama sa mga tao, pagiging down to earth. Katulad lang nila Senator Bongo, nila Senator Bato, nila etong si PRRD, si dating Pangulo. Oo, nandun na tayo, Palamura. So, porket Palamura, hindi na natin paniniwalaan yung pagiging makadiyos niya. Ganun ba yun? Hindi. Minsan, doon pa nga ako minsan na napapaniwala sa mga ganong tao Yung tipong hindi mo akalain na ganun pala siya. No? Si Abante, puro Diyos ang nasa bunganga niyan, pero hindi mo naman makita sa kanya. Yun kaya dapat bago tayo magsalita, tingnan muna natin yung sarili natin. Kung tumutugma ba yung sinasabi natin ayon sa nakikitang pag-uugali natin. Yan na naman. Galit na naman sa susunod na hearing si Abante, sabi binabanatan na naman siya. So yan mga banateros, mga kabiyayan, nung may kukomento nyo sa mga napanood nyong video at na-reaction na natin ngayong araw, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. Mega love shoutout sa buong Hero Abroad, sa ating mahal na mga senior citizen at sa patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, especially to Jay Guevara. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. God bless. Peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.